Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin at welcome po sa Everyday Bible Study po natin dito po sa Rima Pills at itutuloy po natin yung pinag-aralan po natin ngayong week at bago po natin ituloy, panalangin po na po tayo. Lord, salamat po Diyos sa hapong ito at saan man kami naroon, salamat sa paggabay mo, salamat sa guidance, salamat sa kalakasan, physically, emotional, spiritually, sa buhay ng bawat isa sa amin. Hiniling po namin ang bukas na puso, bukas na isip, at hayaan mo ikaw ang siyang maitaas sa buhay namin, Panginoon. Binababa namin ang aming sarili at ikaw ang siyang tinataas namin. Salamat sa karunungan sa buhay namin. Sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Amen po. At yung topic po natin yung katangian ng mga Kristiyano na hindi mabibigo, ano po. At na-start po natin ito nung kay Pastora Sheila, si Pastora Dayan, saka si Pastor Molo, ano po. At 1 to 15 po ito, 15 po yung hit na ito na mga katangian ng isang Kristiyano na hindi mabibigo. At itutuloy po natin ako number 13 hanggang number 15 po, no? So, actually po, yung 1 Corinthians chapter 13 po, ito po yung love chapter na actually ito po yung isa sa pinaka-paborito ko po na ito tinuturo sa church, yung love. And then, pag tinuturo ko po itong love chapter na ito, itong love po, ang laging unang natatamaan ay ako po. So, madalas hindi naalala ko, maabot po ito ng 2 months, ganun na natuturo po namin, na napag-aaralan po namin dito po sa Pangasinan, maging sa La Union po dati. So, at sabi ko nga po, pag natatapik ko po ito, ako po yung unang-unang natatamaan kasi naniwala po ako na yung love, kaya kailangan natin ito, kailangan natin yung katangian na to dahil gusto ng Diyos na tayo maging matagumpay at hindi po tayo mabibigo, ano po. Kasi nais ng Diyos na tayo po ay punong-puno ng tagumpay sa bawat area ng buhay natin. So, yung isa po na 13 pang 13 na katangian po ng isang Kristiyano na hindi mabibigo, ito po ay mapagtiwala. So, sa buhay po natin, sabi po ng Proverbs, ano po, kay Yahweh ka magtiwala, lubusang magtiwala, at upang ikaw ay at ang tagumpay mo, no? Pag lubos daw tayong nagtitiwala kay Yahweh, yung tagumpay natin ay patuloy. Yung tagumpay po natin ay makakamtan natin. Hindi ka mabibigo, sabi ng Proverbs. So, nadidevelop po yung tiwala natin sa Diyos. Sa time po na nagkakaroon po tayo ng mga pinagdadaanan sa buhay, no? Pag mayroon po tayong mga problema, mayroon po tayong mga bagay, especially mga mabibigat na bagay sa buhay natin na dinadaanan po natin. Alam niyo, minsan ang kailangan natin gawin, magtiwala tayo sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan, huwag kang manahan sa sarili mong karunungan, kundi manahan ka sa Diyos, magtiwala ka sa Diyos. So, darating ang time, mapipwersa po tayo na magtiwala sa Diyos kasi alam mo, hindi mo kakayanin ito. Amin po. Minsan, sinusukat ng kaisipan natin o ng pananaw natin kung kaya ba natin ito o hindi. Pero, itutulak tayo minsan ng isang sitwasyon o madalas tinutulak tayo ng mga sitwasyon na madadala tayo dun sa lugar na mapipwersa kang magtiwala talaga dahil alam mo hindi mo ito kakayanin. So, on that way, yung pagtitiwala po natin, yung tiwala na yun, no, madidevelop po sa buhay po natin. No, so, dahil doon, pag natutunan na po natin magtiwala sa Diyos, sa kanyang salita, amin po, makikita po natin na yung tagumpay ay darating sa buhay po natin. Hindi tayo mabibigo dahil ang pagtitiwala po sa Diyos ay walang kabiguan. Kaya nga po, love never fails, no? So nagtiwala tayo dahil ang isa sa ugali ng love, no, ay ang isa sa nakikita na ang isang sinabi ng Biblia sa love ay never fails. So love never fails. At ang isang katangian po rito ay yung mapagtiwala. So, kung nandoon ang pagtitiwala natin, sigurado po hindi tayo mabibigo dahil ang Diyos gusto niya na tayo po ay maging
matagumpay. Amin po. So, nade-develop po yung pagtitiwala natin o yung faith natin, yung tiwala natin sa Diyos, sa kanyang salita. Especially po pag dumating po yung time, no? Pag tinulak po tayo ng isang sitwasyon na hindi natin nasukat ng kaisipan natin na hindi natin ito kaya. So dahil doon, tuturuan tayo ng Diyos na tayo mismo ay kakapit na magtitiwala sa kanyang salita at sa kanyang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen po. So ang pagtitiwala po ay pinapractice. Yung mapagtiwala po ay pinapractice. Minsan mabibigo rin tayo, dadaan din ang kabiguan. Pero yun ay way ng pinapayagan ng Diyos yun na way para mas lalo huwag tayong bumitaw at mas lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po. So, pang-13 po, pang-13 po ay mapagtiwala. Hindi tayo lalakad ng mabilis, hindi tayo makakalakad ng malayo o hindi natin masusundan ng tuloy-tuloy yung pagkatawag natin, yung programa ng Diyos sa buhay natin, na hindi tayo magtitiwala sa Diyos. Pati sa sarili natin, kailangan natin magtiwala sa sarili natin, kailangan din natin magtiwala sa iba, no? Kailangan natin magtiwala maging sa mga tao, sa mga kasamaan po natin, para kasi yun ang isang susi para magtagumpay po tayo. Kasi hindi natin kakayanin na tayo lang. Kailangan natin, may mga tao po na nasa paligid natin na mapagkakatiwalaan po natin. So, madidevelop dapat sa atin yung pagtitiwala. No, may mga chances po na minsan nabibigo, pero lagi po na i-develop natin ito, lagi po na i-practice natin ito. Amin po, laging pwedeng sa ibang area o pwedeng sa isang sitwasyon, no? Kailangang i-develop po natin ito, no? Kung gusto nating maging matagumpay na sa buhay Kristiyano natin at hindi tayo mabibigo, no? Kailangan nating maging mapagtiwala. Amin po. Okay, so yung pang-apat po ay puno ng pag-asa. Ang isang tao po, ang isang Kristiyano po na hindi nabibigo ay puno ng pag-asa. Alam niyo po, yung pagpuno ka ng pag-asa, malakas ka. Malakas ka. Pag puno ka ng pag-asa, hindi ka madaling mapagod. Malakas ka. Mayroon po kang pinanguhugutan ng lakas na sasabi, okay, may pag-asa to. Kahit nakikita ng mga mata natin na medyo tagilid, pero sasabihin natin may pag-asa to dahil sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos yung isang bagay po sa atin o narinig natin yung salita ng Diyos, alam natin na ito yung programa ng Diyos, yung ginagawa natin ay programa ng Diyos. Alam niyo po, yung pag-asa po natin sa buhay po natin, magiging matibay at iipupus ka nung pag-asa na yun na magiging masigla ka, magiging malakas ka, hindi ka madaling mapagod. Magkakaroon ka ng maraming sources dahil may pag-asa ka, hahanap ka ng sources. Naalala ko po noong nag-aaral po ko ng college, nawawalan ako ng pag-asa dahil wala akong mabaon, minsan wala akong tuition fee. Dumarating yung time po, wala po akong allowance sa puntang school. Pero alam niyo po, dahil sabi ko hindi, gusto kong mabago yung buhay ko, may pag-asa na mabago yung buhay ko. May pag-asa na maabot ko yung pangarap ko. No po. Madalas nga wala po akong pera, pero sabi ko dahil sa pag-asa ko na alam ko na pag nakapagtapos ako, kapag nagawa ko to, may pag-asa na mababago ang buhay ko. Dahil doon, lumalakas, sumisigla. Alam niyo po, hindi ko na tinitignan yung problema, ang tinitignan ko ay yung pag-asa ko, yung hinaharap. So ganoon din po tayo mga Kristiyano, ano man yung sitwasyon natin, hindi dapat natin tinitignan, hindi dapat tayo nakadepende doon sa sitwasyon natin, kundi tumitingin tayo doon sa hinaharap, yung inaasahan natin, yung pag-asa na yun. Amin po. So pag puno ka ng pag-asa, malakas yung buhay mo, malakas pati pangatawan mo, yung personal na buhay mo malakas, pati intellectual malakas, at laging naghahanap ka ng source, naghahanap ka ng way na
na masolusyonan yung isang bagay para lang maabot natin yung inaasahan natin o yung pinapangarap mo o yung pag-asa na yun. Amen po. So, ang taong hindi nabibigo po ay puno ng pag-asa. Malakas ang taong yan. Hindi siya madaling mapagod. Alam niyo, kahit na madapayan, kahit masugatan yan, kahit masaktan po yan, no, kahit na mapahiya pa yan, pero dahil lang sa puno siya ng pag-asa, magpapatuloy po yun. Magpapatuloy siya. Sasabihin niya, hindi, kaya ko to. So, nagbibigay ng lakas sa kanya ito. Amen po. Ayan. So, isa pa po, ang last is yung nagtsatsaga hanggang wakas. Alam nyo, isa ito sa nakita ko po sa Rema, sa churches po natin, sa mga kapatiran po natin, napaka-tsaga. No, pero sabi niya, nagtsatsaga hanggang wakas. Ibig sabihin, hanggang matapos yung takbuhing ibinigay sa kanya ng Diyos. Hindi siya humihinto, nagpapatuloy siya. So, nagtsatsaga siya hanggang wakas. Naalala ko po yung kwento po. Alam niyo po yung kwento ng pagong saka si Rabbit. Kwento po yan ng mga teacher natin, no, na nakakatawa, no. Ngayon nga natatawa na, nung naisip ko po nga po yan, nakakatawa kasi yung rabbit mabilis, pero yung pagong napakabagal niya. Pero yung pagong napakatyaga niyang magpatuloy lang kahit isa, dalawa lang ang hakbang niya. Pero yung rabbit na napakabilis, pero wala namang tiyaga, parang binabaliwala po niya. No, baliwala lang, mabilis nga siya, pero baliwala, hindi niya man lang niya tinapos. Anong ginawa niya? Sabi ang kwento, naghuminto siya at nakatulog siya. Pero si Pagong, tuloy lang, naglakad lang ng tuloy hanggang sa nauna pa nga siya doon sa finish line. So siyang nanalo. So, siyang nagtagumpay. Hindi siya nabigo. Yung Pagong, nagtagumpay, nanalo siya. Hindi siya nabigo. At ganon din po tayo, even tayo po ay dumadaan sa maraming pagsubok, dumadaan po sa napakabibigat pa nga na pagsubok sa buhay, personal, sa family, sa mga ministry po natin. Pero dahil sa tiyaga, hindi siya sumusuko, hindi tayo sumusuko dahil sabi nga po yung isang quote po na winners never quit. Yung mga nananalo ay never na nagko-quit. So dahil dito yung pagtsatsagaan natin hanggang wakas, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ang pag-ibig, sobrang tiyaga ng love. Ang taong may love, ito po yung 1 Corinthians chapter 13, ang Kristiyanong nasa kanya yung pag-ibig ng Diyos. Matyaga yan, sobrang tiyaga niya yan. Hindi lang sa kapatiran niya, hindi lang sa mga ministry niya, hindi lang sa pag-work niya sa churches, sa church, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay niya, makikita mo yung katyagaan na yon, no? So, ito mga katangian na to po ay nade-develop sa buhay po natin. Yung tinuro po ni Pastora Sheila, Pastora Dayan, saka si Pastor Mulo po, at ito pong tatlo na binigay na topic po na naibigay ko po sa inyo, no? Ito po yung mga katangian na to ay nade-develop po natin. Dine-develop po natin ito nang dine-develop. Dahil kung hindi tayo mabibigo po tayo. Pero pag dinevelop po natin ito ng dinevelop itong mga katangian na to, darating po ang tagumpay, mapupuno tayo ng tagumpay sa buhay po natin. At kasi napaka-powerful po ng love. Kaya nga sabi niya, ang pag-asa, pananampalataya at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. At diniscuss ng 1 Corinthians chapter 13 ang love, ang perfect definition ng love, dahil pag nasa atin ang love na yun, itong mga katangian na to, hindi po tayo mabibigo. Napakaganda nga po ito na diniscuss, dinitalye talaga yung meaning ng love, at ang sabi niya, ito yung mga katangian na to na hindi tayo mabibigo. So
napaka specific po yung detailed, napaka detailed po yung mga bagay na yung mga katangian na binigay po dito sa unang Corinto chapter 13. At kung i-develop natin po ng i-develop ito, surely po, kasi love never fails, at yung mga katangian na to na nasa atin at i-develop natin ay hindi tayo mabibigo. Amen po. So sasamahan tayo ng Diyos, at yung mga karakter na yon, itong mga karakter na to, no, laging magbubunga ng tagumpay. Laging magbubunga ng mga gandang bagay sa buhay natin. Mapapansin na lang po natin, aani tayo. Siguradong aani tayo ng aani. No? At yung hirap, halimbawa yung pagtsatsaga, yung pagiging ano ba yung mga nandito po, yung mapagbata, mapagpatawad, no? Itong mga bagay na to po, na pag nasa atin, hindi lang sa buhay na ito ang tagumpay natin. Hindi lang sa buhay na to yung mga bunga na pwede nating anihin, yung mga magagandang bagay na bunga na pwede nating anihin, kundi hanggang sa buhay na darating. Alam niyo po, pag nasa atin yung mga katangian na yan, isang legacy po yan na, yung Kristiyano na yan, yung tao na yan, no po, yung mga katangian na ito, makikita nila na isang legacy po yan na nakatatak sa buhay po natin. Kasi, kailangan po natin itong mga katangian na ito. Amen po. So, glory to God, kasi itong chapter na po na to, ay dinetailed po lahat. Yung inisa-isa yung katangian na dapat mayroon po sa atin, no? At yung mga bagay na po yun ay definition po ng love, yung mga katangian ng pag-ibig, at ito yung mga katangian din na kailangan natin upang hindi po tayo mabigo at lagi po tayong magtatagumpay. Amin po. Dahil doon, sasamahan tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng Banal na Espiritu, sasamahan tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. At sabi ko nga po, nakalagay po sa Isaias, yung tagumpay ay parang alon na dumarating. Pag taglay natin yung mga katangian na to, pag humarap po tayo dun sa dagat, yung alon na yun na hindi mo mabilang, no, sa harapan mo, bibilangin mo man yung alon, hindi mo mabilang yung tagumpay na, hindi mo mabilang yung alon na pararating. Ganon din po, pag nasa atin yung mga katangian na yun, hindi tayo mabibigo, kundi bagkos darating na parang tulad ng alon na hindi mo mabilang yung tagumpay na yun. Hindi mo mabilang. Kaliwat kanan, darating po ang tagumpay. Kung nasa atin at i-develop natin ang mga katangian na to. Amin po. So, ito po. So, yun po. Maraming salamat po. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa natutunan po namin. Salamat o Diyos sa mga katangian na mayroon kami at i-develop namin ito. Salamat, bigyan mo kami o Diyos ng kalakasan, karunungan na ma-develop namin ang mga katangian na to. At mamuhay kami ayon sa iyong perpektong kalooban. Hayaan mo o Diyos na makita ito sa buhay namin, sa bawat aspeto ng buhay namin, sa ministry, maging saan mang kaming area maparoon. Ang mga katangian na to o Diyos, ay pa sa amin, at hayaan mo na lumago ng lumago ito upang hindi kami mabigo o Diyos. Bagkos darating ang tagumpay, parang alon na sa dagat, parang alon na mula sa dagat na pararating sa amin ang tagumpay. Salamat dahil tinuturuan mo kami o Diyos na maging matagumpay. Salamat dahil tinuturuan mo kami o Diyos na maging malakas, matatag, matibay, uunlad, lalawak, sisigla, sasagana sa lahat ng aspeto ng buhay namin o Diyos. Salamat dahil tinuturo mo ang mga katangian ito upang kami ay mas lalong pagpalain mo pa, Panginoon. Purihin ka, mga libo-libong anghel ang ipadala mo upang, Lord, ipadala ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Salamat, Banal na Espiritu, sa karunungan, kalakasan sa buhay namin. Let your power be on us. Ayaw mong lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan mula ulo hanggang paa, at silyon o Diyos ng banal na dugo ng anak na si Jesus. Binababa namin ang aming mga sarili at ikaw ang siyang tinataas namin, Panginoon. Sa iyong lahat ng kapurihan, ang kalulatian mo ay pa sa amin, makita ang kalulatian mo sa buhay namin. Salamat pa, Ama, sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And so maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat.